Tay, gising kayo, nasusunog ang bahay natin. Agad naman nagising si Mang Agustin at Aling Marta sa malakas na pagtawag sa kanila ni Pia, ang bunso nilang anak. Agad silang tumayo at lumabas ng kwarto. Anak, bakit nasusunog ang bahay natin? Naiiyak na tanong ni Aling Marta kay Pia. Hindi ko po alam, Nay. Basta nakaamoy lang ako ng usok, tapos nang silipin ko ay nagmumula ito sa kusina. Diyos ko, baka nakalimutan kong patayin ng tangke. Baka yun ang pinagmula na sunog. Kailangan na nating makalabas dito bago pa tayo matupok ng apoy. Sumunod kayo sa akin, dali. Sa awa ng Diyos ay ligtas naman silang nakalabas ng bahay. Yun nga lang, sunog na sunog ang bahay nila, pati ang mga gamit nila. Nagkituloy muna sila sa kaibigan ni Mang Agustin na si Mang Danny para magpalipas ng gabi. Nagising si Patrice sa tunog ng kanyang cellphone. Nang tignan niya ito, ay tawag galing sa kapatid niyang si Pia. Hello, Pia. Ang aga-aga mo naman tumawag. Pasensya na ate, may nangyari kasi kagabi. Ano nangyari sa inyo? Nasunog ang bahay natin, ate. Ate, wala na tayong bahay. Pati mga gamit natin halos natupok ng apoy. Buti nang halang nakalabas kami na ligtas ni na itay at inay. Diyos ko, kumusta kayo dyan? Asan kayo? Andito kami ngayon, nagkituloy kila Mang Danny. Sige, uuwi agad ako dyan. Samantala, binalikan ni Mang Agustin ang bahay nilang nasunog at halos maiyak siya nang makita ang sinapit ng bahay nila. Tatalikod na sana siya nang mapansin niya ang isang galon. At nang tamputin niya ito ay nagtaka siya. Bakit nagkaroon ng galon dito? Inamoy niya ito at nagulat siya nang maamoy niya ang loob ng galon. Amoy gas? Adamson, mabuti at gising ka na. Gusto ko sana magpaalam sa'yo. Total nasa villa pa naman si Brycel. Bakit? Saan ka pupunta? Uuwi ako ng Cavite. May nangyari kasi kila nanay. Ano nangyari sa kanila? Nasunog ang bahay namin. Mabuti na lamang at ligtas silang tatlo. Sasamahan na kita. Hindi na, baka maabala pa kita. Kay Cholo na lang ako magpapasama. Busy siya ngayon, kaya wag mo na siyang antayin. Hindi siya busy. Kakausap lang namin sa telepono at ang sabi niya ipaalis na siya. Busy nga siya, may pupuntahan siyang meeting mamaya. Mauna ka lang sa kotse, magbibihis lang ako. Pero Adamson, wag na makulit, sige na. Sige, pero tatawagan ko muna siya, baka pumunta pa siya dito. Wag na, ako nang tatawag sa kanya mamaya. Pero wag na makulit. Wala na nga siya nagawa kundi ang sundin ito. Samantala, habang nagbibihis, ay agad na tinawagan ni Adamson ang kanyang kapatid. Kuya, napatawag ka? Huwag ka nang pumunta dito, nakaalis na kami. Sinong kayo? Kami ni Patrice. Sige na, bye. Saglit, kuya, ako ang maghahatid sa kanya. Nagmamadali na kasi siya, sakto naman na free ako today. Sige, tatawagan ko na lang siya. Huwag na. Bakit naman? Naiwan niya ang phone niya. Sige na, bye na. Marta! Humahangos na tawag ni Mang Agustin sa kanyang asawa. Oh, bakit ka humahangos, Agustin? Hindi dahil sa tangke, kaya nasunog ang bahay natin. Ano? May nagsunog nito at ito ang ebidensya. At sino namang walang puso ang gagawa nito sa atin, Agustin? Hindi ko alam, Marta. Agustin, wala naman tayong kaaway, di ba? Hindi kaya may taong galit sa atin na hindi natin alam? Hindi ko alam, Marta. Sumasakit na nga ang ulo ko kakaisip kung may taong galit ba sa atin na hindi natin alam. Pero kung sakali man, sino naman kaya? Samantala, na makarating ng Alfonso Cavite sina Patrice ay agad nilang pinuntahan ang bahay ni Mang Danny para makita ang mga magulang niya. Nay, Tay, kamusta po kayo? Ano po ba nangyari? Sa ngayon ay hindi pa namin alam, anak. Pero may hinala kung sinadyang sunugin ang bahay natin, anak. Oo, paano niyo po nasabi yan, Tay? Dahil may nakita akong galon at gas ang laman nito. Anak, wala akong maisip na taong may galit sa amin. Alam ko naman po yun, Tay. Ano po ba ang balak niyo ngayon? Napag-usapan namin ng tatay mo, anak. Nauuwi na lang muna kami ng Bicol sa dati nating bahay. Tama ang nanay mo, Patrice, para maasikaso ko na din ang palayan natin. Sige po, Nay. Tay, kung yan ang desisyon niyo. Teka, Patrice, sino yung kasama mo? Si Adamson po. Boyfriend po ako ni Patrice. Boyfriend ka ng anak ko? Yes po, sir. Nice meeting you po. Kinagagala ka rin naming makilala, Adamson. Sabay na sagot ng mag-asawa.
Grabe ate, ang gwapo-gwapo ng boyfriend mo at mukhang mayaman. Kinahaponan ay bumalik din sila ng Maynila at sinabi niya sa mga magulang niyang sasamahan niya ito ng Bicol. Pero tumanggi ang mga ito. Kanina ka pa walang kibo, Patrice. Bakit? May problema ba? Oo. Ano? Bakit sinabi mo sa mga magulang ko na boyfriend kita, ha? I'm sorry. Yung kasi lumabas sa bibig ko. Adamson, hindi natin kailangang magpanggap sa harap ng mga magulang ko. Kay Roxanne at Cara lang. I know. Kamusta lakad nyo? Okay na okay, Sir Alwin. Wala na silang bahay ngayon. Dahil abo na lang ang natira sa bahay nila. Good job, Bart. May ipapagawa pa ba kayo, sir? Yes. Gusto kong magpunta kayo ng Bicol. Sunugin mo ang kabuhayan ni na Patrice. At gusto ko wala kang ititira. Araglado, sir. Sige. Nang umalis si Bart, ay saka siya lumusong sa pool. Nag-uumpisa pa lang ako, Patrice. Dahil lahat ng sakit na pinaramdam mo sa akin, ay ipaparamdam ko rin sa'yo. Nang masigit pa. Babalik ka sa akin at magmamakaawa ka mahalin kita ulit. Aalis ako, Patrice. Gusto mo bang sumama? Bakit? Saan ka ba pupunta? Susunduin ko si Brycel. Alam ko namang namimiss mo na siya. Sige, sasama ako. Pero hindi pa man sila nakakalabas nang sumulpot si Cholo at karga-karga nito si Brycel. Hindi na kailangan dahil andito na si Brycel. Dahil alam ko naman na miss mo na ang anak natin. Salamat, Cholo. Namiss kita ng marami, anak. Pahag nga. I miss you too, Mama. Next time po, sasama ka na sa amin doon, ha? Sige, anak. Gusto mo bang ipagluto kita ng favorite mong hotdog? Sige po, Mama. Namiss ko yung luto niyong hotdog. Tutulungan na kita, Patrice. Ako nang tutulong sa kanya. Huwag na, kuya. Ako na. Ako na nga ang tutulong kay Patrice. Dito ka na lang at bantayin mo si Brycel. Oh, huwag na kayong mag-away dahil ako na lang ang magluluto. At kayong dalawa, bantayan niyo si Brycel. Ikaw kasi, Cholo. Ang gulo mo, yan tuloy nagalit si Patrice. Anong ako, kuya? Ikaw to nakikipag-agawan sa akin. Dahil hindi ka naman marunong magluto, so ano may tutulong mo sa kanya, ha? Kuya, hotdog lang yon, kaya madali lang yon. Nandito na sa envelope na tumamang lahat ng impormasyon sa anak mo. Nasa malapit lang siya. Saad ng private investigator na kinuha niya. Dahil parang walang ginagawang action si Cholo, kaya ito na ang nagpahanap sa isang private investigator na hinired niya. Sabik niyang binuksan ng envelope at kinuha ang laman nito. Halos hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Wala siyang sinayang na sandali, agad niyang pinuntahan sa villa si Cholo. At sakto naman na nasa garden ito. Anong ginagawa mo dito, Roxanne? Sa halip na sagutin ang tanong nito ay magkabila ang sampal ang binigay niya rito. Bakit ka nagsinungaling sa akin, Cholo? Anong sinasabi mo? Alam ko na ang lahat. Alam ko na kay Patrice ang anak ko. At alam mo na to, matagal na. Bakit mo nagawa sa akin to, Cholo? Bakit pinagmukha mo kong tanga? Simple lang. Dahil ayoko makuha mo ang anak ko. Dahil wala kang kwentang ina. How dare you, Cholo? Wala kang karapatan na tawagin ako masamang ina. Bakit, Roxanne? Ano bang tawag sa ginawa mo sa anak natin, ha? Iniwan mo siya na parang hayop sa labas ng pintuan ni Patrice. Paano kung masamang tao si Patrice at ibinenta niya ang anak natin? Nagawa ko lamang naman yon dahil hindi mo kami pinanindigan. Sa tingin mo ba, ha? Naging masaya ako sa nakalipas na 5 taon? Walang araw na hindi ko napapanaginipan ang anak ko at walang araw na hindi ko siya naririnig na umiiyak. Masakit para sa akin ang ginawa ko. Kaya bumalik ako para itama ang pagkakamaling nagawa ko. Pero anong ginawa mo, Cholo? Pinagmukha mo kong tanga. Hindi ko intensyon saktan ka, Roxanne. Nagawa ko lang yun dahil alam kong oras na makita mo si Brycel, ay kukunin mo siya at ilalayo mo sa akin at kay Patrice. Roxanne, sana ngayong alam mo na, nakikiusap ako sa'yo, huwag mong ilalayo ang anak natin kay Patrice. Dahil siya ang tumayong ina niya sa mga panahong wala ka. Huwag na huwag mo akong tuturuan kung anong dapat kong gawin. Ako ang tunay na ina at desisyon ko ang masusunod. Roxanne, please, pag-usapan natin to. Wala na tayong dapat pag-usapan, Cholo. Dahil ngayon din, ay kukunin ko ang anak ko sa kanya. Wala siyang nagawa nang patakbo itong sumakay ng kotse. Agad siyang pumasok ng bahay at kinuha ang susi ng sasakyan niya. Sinundan niya si Roxanne dahil hindi niya alam ang pwedeng gawin nito kay Patrice. Kakatulog lamang ni Brycel nang marinig niya ang sunod-sunod na malalakas na katok. Agad siyang tumayo at binuksan ito. Nagulat siya nang makita si Roxanne. Asan ang anak ko? Ilabas mo siya! Huh? Ano ba sinasabi mo? Alam ko na ang totoo, Patrice.
Kaya kung ayaw mong idemanda kita, ilabas mo ang anak ko. Huminahon ka muna, Roxanne. Natutulog si Brycel. Baka magising siya. Pag-usapan natin to ng mahinahon. Hihinahon lang ako, Patrice, kung ilalabas mo ang anak ko at sasabihin mo sa kanya na ako ang tunay niyang ina. Hindi madaling gusto mo mangyari, Roxanne. Masyado pang bata si Brycel at ayokong maguluhan ang isip niya. Wala akong pakialam. Ang tagal ko nag-antay na makita siya tapos sasabihin mo ngayon sa akin na masyado pa siyang bata? Yun ba talaga ang dahilan? O ayaw mo lang siyang ibigay sa akin? Hindi yan totoo, Roxanne. Ang sa akin lang, masyado pa siyang bata. Ang gusto ko lang naman ay dahan-dahanin natin siya hanggang sa maintindihan niya ang lahat. Alam ko ikaw ang ina at ikaw ang masigit na may karapatan sa kanya. Ang sa akin lang ay ayoko maguluhan siya at masaktan. Tama na, Patrice. Dahil tapos na ang paginainahan mo sa anak ko, ilabas mo na siya kung ayaw mong tumawag pa ako ng pulis. Tumigil ka na, Roxanne. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Anak ko din si Brycel at may karapatan din ako magdesisyon para sa kanya. Wala, Cholo. Dahil simula nang hindi mo kami pinanindigan, ay tinanggalan na kita ng karapatan sa kanya. Kaya nga napilitan akong iwan siya na dahil sa'yo, kaya kasalanan mo lahat ng to. Oo na, Roxanne, kasalanan ko na. Pero hindi mo ako pwedeng tanggalan ng karapatan sa anak ko dahil magkakagulo tayo. Kahit anong gawin mo, Cholo, sa akin ang panig ng batas dahil ako ang ina. Huwag na kayong mag-away, please. Tama si Roxanne, Cholo. Siya ang higit na may karapatan kay Brycel dahil siya ang ina. Kung masakit ito para sa'yo, Cholo, mas lalong masakit para sa akin. Dahil 5 taon ko siyang inalagaan at tinuring ko siyang tunay na anak. Alam ko naman na darating ang araw na to, pero hindi ko inaasahan na ganito kasakit para sa akin. Dahil sa mga sinabi niya ay pansamantalang nanahimik sina Roxanne at Cholo. Ang hindi nila alam habang nagkakagulo sila ay may isang tao ang nakikinig sa usapan nila.